Umabot sa panibagong record high ang satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang isang taong panunungkulan. Batay ito sa resulta ng pinahuling SWS survey kasunod ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Samantala, inilalatag naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga hakbang para mahuli ang mga sumusuporta sa Maute terrorist group gamit ang social media. Narito ang report. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na papanagutin ang Maute Group na nasa likod ng karahasan at rebelyon sa Marawi City. Mahigpit na pinabulaanan ng Pangulo ang planong pakikipag-usap sana ng pamahalaan sa Maute Brothers sa harap ng pagsiklap ng kaguluhan sa Marawi City. Sa panayaw ng media sa May Balay Bukidnon, sinabi ng Pangulo na nananatili ang kanyang posisyon sa no negotiation policy sa mga terorista. Gate pa nito na kung mayroon man nagkaroon ng inisyatiba sa posibleng pag-uusap para wakasan ang gulo, hindi ito nagmula sa gobyerno. He's a pretender. I'd never talk to terrorists, that's one. I will never talk to criminals and to terrorists. But I would talk to revolutionaries who are imbued with a principle of their. Samantala sa kabila ng gulo sa Marawi City, napanatili naman ng Pangulo ang magandang satisfaction rating nito batay sa pinakahuling SWS survey. Ginawa ang naturang survey nitong June 23 hanggang 26 kung saan isinailalim ang Mindanao sa martial law. Satisfaction for President Duterte continues on an upward trend at 78%. The survey result, 3% higher from March 2017, 75%. Is a clear indication of the growing confidence in the chief executive and his performance as the country's leader. The data collection concluded on June 23 to 26, a month after PRRD placed the whole island of Mindanao under martial law. And it shows tacit public support to the President's action following the rebellion in Marawi. This positive acknowledgement of the Filipino people further motivates administration to work for the restoration of normalcy in Marawi and to start its rehabilitation as well as to bring a comfortable life for all Filipinos, including Muslim Filipinos. Magpapalabas naman ang Armed Forces of the Philippines sa mga hakbang para mahuli ang mga sumusuporta sa Maute Group gamit ang social media. Nakipagtulungan na rin anyang ilang mga kumpanya sa social media. Tungkol dun sa ating effort na i-counter itong mga social media accounts na patuloy na tumutulong sa rebellion. Ito'y ongoing pa rin. At in fact, kahapon kami nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng PNP Cybercrime Group upang paigtingin ang ating ginagawang effort. And we're coming up with appropriate measures to expedite that process. In the process of monitoring and taking down of social media accounts that are proven to be supportive of terroristic activities, we need to work with the social media companies. And we are working with them because we have direct contact with their regional offices. They have been very helpful. In fact, once a site has been proven or an account has been proven to be facilitating and supportive of terroristic activities, it is taken down immediately. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 80 terorista ang hinahabol ng gobyerno sa Marawi. Wala pa rin kumpirmadong report ng pagtakas ni Isnilon Hapinon habang kumpirmado na ang pagkamatay ng isa sa Maute Brothers. Maingat pa rin ang operasyon dahil tinatayang may mahigit 200 pang sibilyan ang naiipit sa iilang bahagi na rin ng 4 na barangay na hawak ng grupo. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Task Force Bangon Marawi para sa rehabilitasyon ng lugar. The armed forces, given the fact that it has not been announcing any deadlines, is working overtime to expedite the process of the liberation of Marawi. Ginagawa po natin lahat ng ating makakaya upang matapos na itong gulong ito sa madaling panahon. Pero batid naman po nyo na hindi ganon kadali itong operasyon na to. At sa mga paliwanag natin ng mga nakaraang linggo, itong environment na kinaroroonan ng bakbakang ito ay hindi biro. Kaya kinakailangan maging maingat tayo sa paggalaw natin at ganun din sa pagpasok at paglabas sa mga gusaling iniiwan nila dahil sa mga patibong, mga IED at maaaring presensya ng mga residente pang naiiwan sa loob. Nagsasagawa pa rin ng assessment ang mga commanders on the ground kung palalawigin pa o hindi na ang pagpapairan ng martial law sa Mindanao. Para sa Bayan, Rocky Ignacio.